Mga kababayan, hanggang ngayon po, madaming nagtatanong, bakit daw ho, no, rekta ICC ang dating Pangulong Duterte? Meron naman daw ho sa Pilipinas, mga kababayan. Nako, eto, may napanood ho ako, no? May napanood po ako na pinakamadaling eksplanasyon po, mga kababayan, no? Ito po ay base doon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Simula po nung nakaupo pa si dating Pangulong Duterte hanggang ngayon po, mga kababayan. Panoorin po natin, ha. Hindi po ba dapat na-avail ni Duterte that Yan, sabi dito, Christian Caspe. Pahiram po ng inyong video, sir, para po mas maipaliwanag namin ng maayos sa aming mga manonood kung bakit nandoon si dating Pangulong Duterte sa ICC. Di po ba dapat na-avail ni Duterte the chance to file a case sa RTC so RTC can issue the arrest instead the process arrest, more on a political move? chance to file a case sa RTC so RTC can issue the arrest instead? May batas po na pinapahintulutan na ang international body or tribunal ang mag-imbestiga na kung meron po nag-iimbestiga na. At ganun po. Ayan. Di ba ho ang ICC, mga kababayan, 12-8, ang ICC matagal na nga pong nag-iimbestiga kay dating Pangulong Duterte. Simula 2011 pa lang ho. Ngayon, kung sa Pilipinas gagawin, panibagong na naman ho yan, mga bossing. No? Panibagong ulit. Yung mga halos ilang taon na 13 years na, kung simula 2011 pa lang, may mga biktima na. Panibagong investigasyon, panibagong ulit, panibagong pag-aantay na naman yan. Kaya nga po ang sinabi ni Secretary Boying Remulla, actually, babalikan natin konti ito. Sabi ni Secretary Boying Remulla, nag-iimbestiga na sila, no? Hayaan na natin sila. Para naman yung mga naghahanap ng matagal na hustisya, rekta-rekta lang, tuloy-tuloy na. Di ba? Hindi na ulit mag-aantay ng panibagong haba ng panahon. Kawawa naman kung sakaling talagang kinakailangan ng hustisya ng mga yan. Di ba? Lalo na ngayon kakaunti na lang po ang nalalabi kay dating Pangulong Duterte. Real talk lang ho. Yun ang katotohanan. Tao chance na din ho yung damatans, di ba? Tuloy. Po nangyari. That will also be a service to the victims. Kung pinapahintulutan po ng ating batas na gamitin ang expertise ng mga taong may bihasa sa sitwasyon, di ba po dapat gamitin natin? So, Correct. Tama ho, mga kababayan. Napakasimple nung nung pagkaka-compile nila at pagkakasama-sama at pag-interview nila. so yan po ang idea ng batas na iyon. And I think din yung binabasa mo rin na this is not surprise na ICC bigla yung pumasok. Yeah. Nagpaalam sila. Dati pa. Di ba? Simulat sa pool pa lang ho, mga kababayan. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng pagkakataon ang dating Pangulong Duterte na umalis sa ICC. Bakit? Kasi siya yung iniimbestigahan na. At nagsabi ang Duterte administration mismo na kung pwede isuspend yung investigation nila. Correct. Meaning, binigyan sila ng chance ng ICC to resolve everything inside the Philippines. Correct. Di ba pinagbigyan? Pero wala naman nangyari. Namumura pa yung ICC. Wala naman silang ginawa. Di ba? Wala naman po silang ginawa. Correct. Pero hindi nila nagawa. Kaya hindi ito biglaan. Oo. Tama po yung sinabi ni Andrew. Noong November Yan. Tsaka pa? Kailan pa ho? 2011 pa lang ho, mga kababayan, may investigasyon nang nangyayari. Hanggang Kaya nga di ba ngayon, ang kinakaharap ni dating Pangulong Duterte na reklamo, simula po 2011 hanggang 2019. Mga bossing, hanggang doon lang. No? Pero yung panahon na bumaklas na, umalis na, itinigil na ni dating Pangulong Duterte ang pag-anib sa ICC, wala na yun. Hindi na ho kasama yun, mga kababayan,
doon sa pag-iimbestiga at doon sa i-hearing ngayon. November of 2021, ang ating pong gobyerno ay humingi na po ng deferral sa ICC na kung pwede isuspend ang investigasyon. Sila na lang po mag-iimbestiga. Sila yung mag-iimbestiga. Pero wala namang inimbestigahan. Wala namang ginawa. Sila din yung inaakusahan, di ba? Correct. Napakasimple, ano? Mga kababayan, napakadali pong intindihin. Paano mo nga ba naman iimbestigahan yung mga taong nasa tuktok ng posisyon at ayaw magpa-imbestiga? At yung sinasabi kong ayaw magpa-imbestiga, yung pag-alis nga sa ICC. No? Expect mo na may gagawin pa ba yan kapag katapos paglabas? Wala. Nakita naman na ho natin na tapos yung panunungkulan ng dating Pangulong Duterte, walang nangyari. Kaso po, eto, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, gawin natin yung tama. Ayun nga, That's the irony. Pero the point is, pinayagan sila ng ICC. Hinayaan sila ng ICC. Hinayaan po sila, kaya lang po walang nangyari o kulang yung mga imbestiga. Wala. No? Naisahan na nga ni PBBM si Duterte, sabi ni Sir Eddie Dumaluan, no? Kaya nag-resume po ang investigasyon ng ICC. Hindi po ito siyang sitwasyon na hindi sila binigyan ng due process. Nakahiling pa nga mag-defer. Yes. Correct. Doon, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di umano. Talaga namang timbuang na lang, nanlaban na lang. Ganun na lang po yung maririnig natin balita, mga kababayan. Ito po, napakahaba ng proseso, no? At ang dami nilang pagtutol. At itong mga pagtutol ho nila, mga kababayan, talagang dumaan ho sa due process. Saan ka pa? Humihingi ng due process yung hindi nagbigay ng due process dati. Tandaan po natin, huwag po natin kakalimutan yun. Alam nila na actively nag-i-investigate ang ICC. That's the point. Oh. Alam nila, and if they can ask for a deferral, likewise, they can participate in it. And that, my friends, is due process. Oo, they cannot Naku, nasasaktan po yung mga DDS kapag napag-uusapan yung tungkol sa due process, no? Kasi hindi po, mga DDS hindi naniniwala sa due process. Dati, pagka, sige, yariin niya, adik ka, sige, go! Ganon sila dati. Okay lang yan, patay, adik naman kasi yan eh. Diba, ganon no? Ngayon, eto na sila. Due process para kay dating Pangulong Duterte. Akalain niyo ho yun, mga bossing? call na walang due process kasi pinagbigyan sila na dito sa Pilipinas gawin yung investigation. Correct ka doon. Pero walang nangyari. Di ba? That's the point. It's not a situation na walang investigasyon dito. Wala. Hindi ganun po ang istorya. Di ba? Walang ganon. Sa mga DDS, okay lang yan, adik yan. Patayin lahat ng adik. Ganon yung mga yan eh.